palihog, palihog ang tanan alam sa ato ang scripture reading. Sa mga nari Bible, mabasa natin ihas lang. Santiago chapter 1, verse 12. Bulahan ang tao magubarog, paliwala sa mga pagpintal, kaysa iyang pagdaog, makadawas sila sa kinabuhi. Ang ganti magisaan sa Diyos, alam ni atong mga higugma kaniya. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong palihog ng lingkod ang kaniya. Lord, kalimutan tayo sa on. Amen. Isa'y may maginaubong din sa mga tentasyon. Wow, thank you, Lord. Dapat, kung palagpak din tag-usok, kay nahilong ka na ginaubong. Amen. Napunsid na kung ba kung dinsigo tayo na, yes, nakadaog dyan po. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa makausap akong dahil matagisa sa pagpanindog, ang puwi mong katapat, itang-tanan na atay battle. Itang-tanan si ikaw sa buwang. Ipaglaban sa tuwang pagpunya sa mga Diyos. Iyakuin mo katapat sa wala o tuwang magkatingarahit ka ng maghatag kinabuhi. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus. Lord, dalangin Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan na ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. So, ang title ng sa ito ang topic about ang tentasyon ng sulay sa atong pagtuo. Apan ang Diyos mao'y maghatag puso o magtabang aron kita makabalog. Amen? Sa tinuod na wala ka dyan gusto naman tayo. Sabi nagampo, hindi na, Lord, tingtala dyan po, Lord, ha? Muan na kita, Lord. So, pag mata ko ng Lord, makaya kita mo, Lord. Lord, kung naman tentasyon, makaresist yun ko, Lord. Lipunang yun ko, Lord. Ubalik yun ko, Lord. Tanan. Ato ang ginahatag ka sa ginuuban na, Lord, kinahanglan ka kayo takadili na kung kaya kung wala ka. Di ba sa kanta galing sa Matag Adlaw? Sa ganyan na kanta, sa Matag Adlaw, gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Ngayon gusto man natin nakauban si Lord. Yes, para makaano ka ba, makasukol, naatay kaalam, kahibalo, panabot. Ang gawin sa Ginoo, magapangiyong sa kawala, joy, gusto matintal. Kay kabalo kita, kung matintal ka, mga sala mo kita. Amen? Sa pamulong pa lang. Diba? Ibutang na to. Pagawas niyo sa balay, grabe na kayo. Hindi siya naka-ready na ka. You put on the full armor of God na hindi mo. Kung gisulayan. Nagagma ba ka o naba kayo nakasugat? Agay sakitan. Pwede mo nung tabi mong agay sakitan, pero lahi ang ipamulong. BWISIT. Pwede pong big-letter na Y. Nilin ko, siyang tayo yung bisbili na manunta mo. Praise God! Kita ko, Lord. Thank you kay Lord. Nakaroon, ibutan na to. Nanakasagawas. Ibutan na to. Driver. Isa may mga driver din. Oh. Naano ka ba ka ng murag naling i-overtake sa mga na murag ka nalagod si pagtaman. Imbis mo kag hallelujah. Naanak ako. abot na lang. Lahi ang kay gusto ko ka maniwalas matay na ko hindi ko bukan ang di man ato man mo. Kaya di ba pamulong buhat. Akis na.
nag-amping. Hindi mo katapay, nag-amping. Ang tentasyon, it keeps us to be dependent kay Lord. Maunang sa matag adlaw, Lord, ubanin ko. Sa matag higayon, Lord, ubanin ko. Kaya kung wala ka, naguban ako. Grabe ang tentasyon. Amen? Nasabtan ba na to? Diha sa to ang key verse na dibasa kaniya sa Santiago 1:12. Bulahan ang tao nga mubarog taniwala sa mga pagtintal. Kay sa iyang pagdaog, makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Ang Ginoo magapanalangin sa iyong pulong. Hallelujah, Lord! Salamat kaayo Ginoo karong kabuntagon ko Dios. Sa inyong pulong na magtudlo ka namo, Lord God. Every time Ginoo na naay mga pagtentasyon, ay mga pagsulay, Lord God, amo ni i-grab ang opportunity Ginoo to do good, to prove that we truly love you, we truly love our partner, Lord God, our friends, Lord God, our children, Ginoo. Dili siya para mulagdag. Mao na siya ang plano sa yawa na mulagdag. Pero Lord, mao ni ang build sa mo ang faith, sa mo character nga kanimo, Lord God. Kanungtang na aloy, buhay kami, Ginoo, sa espirituhanong panabot, Lord. Amo diyong masabtan, Ginoo. Nag-ibig man ni Lord, kay gusto ka na mo ma-please, mahimaya ka, Lord God. Pero this time, Lord, katagin yun niyo wisdom, panabot Ginoo na every temptation amo agad ni ma-overcome, O God. Dili gyud ni Ginoo magpakasala, Lord. Holy Spirit, come and have your way. Take over, Ginoo, sa matag kasing-kasing, matag una-una karutak naa. Dalaydon ka na nagumugi lamang kanimo. In Jesus' name, amen and amen. So sa atong panahon karon, accessible kaayo ang tentasyon. Sa cellphone pa lang, naanadyatanan ang sugal, naanadyatanan ang mga dili maayong talan-awon. Sa una, Vitamax pa man, wala naman na karon. Karon, as long as naakay cellphone, you are prone sa temptation. Pero naara na sa tuwa. Kaya sa tinuod lang, pwede yun kayo just one touch. Open na. Naadya ang porno, ang sugal, hindi na ka maadto pa sa sabong, naglingkod na lang ka sa balay, pwede na ka magsugal. Dili na ka maadto sa nightlife, sa cellphone pa lang, pwede na rin mo mahapon. Wala ba tayo nag-wonder nga nung yung anin ang kalibutan karon? Kapit na mo balik si Jesus. Unang rampat na kaayo kung dili ta mag-andam, dili ta magbantay, dili ta magmaigmat. Sad kaayo kung pila ka years ni mo gihaguan ang imong faith pagkahuman sa one touch lang nawala, disqualified. Pwedeng ma-deny. Kung dili kina nato tugutan igsuon, amen? Naapay ay online shopping. Tanaw mo katapag, ayaw sige online shopping. Wala ko shopping. Amen? Wala ko shopping. Kung si Jesus gisulayan sa pagtintay para pero nahimo siyang madinaugon. Ingay mo katapad, madinaugon na ka. Amen? Kay makalawon na ka na tao, hindi ka paliha ka ni Adto. Gikamhan na ka sa balang espiritu. Kung ito sa Hebrew 4:15, ingon dito, Jesus was tempted. Mauni siya ato ang good model. Dili ta nag-follow ni Jesus. Jesus was tempted in every way just as we are. Yet he did not sin. Kuminguntag every way. Gitintal sa tanang paagi. Gitintal ta sa tanang paagi. Pero ang atong i-follow si Jesus, kung naka-overcome si Jesus, kita po maka-overcome. Mas ipag-unsa na ng mga way na nag-ihatag sa kaaway na tumahimong ng overcomer. Amen? Diyan sa Matthew 4:3. Kung minuol kaniya ang yawak na nag-iwan, anak ka man kaha sa Diyos. Kuyaw kaayo ang yawak. Anak man kaha ka sa Diyos. Lingon pa ginangan na ka diri. Kasi yung gibuhat diri. Ay, mga pig, magbukog ka lang diri good. Asa man ito na diri? Pwedeng sa sugalan. Mga pig kagalan sa sugalan. Pwedeng sa, asa man sa bar. So man mga pig kagalan dito sa bar.
hapit na dilit na ta pwede kay limitado na nakakagisat apart ni Lord. Ayaw pagtuga-tuga o atubto. Kay maldito ang kaaway. Dili yung ka makauli na dili ka maghubag-hubag. Bunal-bunalan yun ka sa sala. Di kita makaingon na likon ako, pila na ko katuig, likon ako. Walay makaistorya o likon. Kay kini atong kasing-kasing bantayanan ni. Gumikan diri sa mga kasing-kasing unsangan mga unforgiveness, mga anger, mga resentment, mga hidden sin, mga habitual sin. Mauna siya ang portal na pwedeng ma-trigger na diin ikaw ma-fall sa temptation. Munang walay makaingon na likod. Dangog lang kita sa Ginoo, ako lang din sa kanunay. Amen? Anak ka man kaha sa Diyos, himu ang panting mga bato. O sa physical, gitan si Jesus, himu ang kaning mga bato. Pwede naman bumingon na, sa ilang good chat-chat, ramang good na. Kilig-kilig po damay ba? Ayaw na ikadalo, oy! Diba? Message lang. Okay ra na, pastor? Message lang. Pero, iman di ka ng envelope ka. Tinuod, dili. Basta hatakan gani na ito gamay ng Diyod. Ang kaaway mo, dako yun na siya sa gamay na inihatag sa iya. Dili pwede na mag-message si X. Okay lang ka na? Yes, okay lang ko. Napa ba kayo na si mong heart? Kagaya nga ako sa paminawin ha. Wala nag-entertain na ni mo. Away ka na, damdaan. Musulod na Diyod. Tinoon. Sa Matthew 4, usan dito ba ni Jesus? Mitubag si Jesus. Ang kasulatan na kimon, ang tao, mabuing dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab na isulti sa Diyos. Sa ikaduha na tentasyon, sa Matthew 4:6, o giingnan anak ka man ka sa Diyos. Ambag nga to sa opos kay naningon man ang kasulatan. Una to, sulayin lang good. Ayun na kauna. Ay, kauno lang din ako kay makapanindot ni. Ako na bitaw inuwas na nakatulong man ko sa gamay. Ano mga yung anak, baka nag-i-trick na to ang kaaway na siya pa ng father of lies, deceiver man siya. Pag once makasunod siya, sunod na yan na. Ang nakalindot lang kay faithful man si Lord, hatagan ta niya o break out. Pero ayaw na lang yun tubuti kung mahimo ayaw tubuti. Kaya you will take the consequences. Kitang tanan na take sa consequences. Ang Diyos nagsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo o nagkong pa og word of God. Si Satan, kita sa man atong ika-quote in times na naata sa mga tentasyon. Munang akong gina-challenge ang mata ko sa everyday. Dapat naagitay memory verse. Kay unsay dangatan sa atong kinabuhi, ang pulong sa Dios mao ang gamhanan, buhi, mao ra gyud ang atong ikasumbat, ikasukol sa kaaway. Amen. Thank you Lord. Sa Matthew 4:7, si Jesus mitubag apay nag-ingon usa ka kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Wala gyud pakyason si Satan. The more ka na magpagamit sa Ginoo, the more ang temptasyon. Pareha ni Job ba? Gipanghampo sa Diyos. Mo, sige daw di, ako daw ni sulayan di, talong daw ni ako di. Pero dili ka mahado ka nila sulang. Kaya basi, hindi na lang ko magpagamit sa Ginoo. Kaya prone man dahil ko sa tentasyon, no. Dili na ito mag-prove kung na-develop, na-build na ato ang faith lang sa Ginoo. Amen? Dili po tayo na, Lord, ayaw lang dyan ko yung pangako mo, Lord. Kayo, no? Buhatan na ang ipagbuhat ni Lord sa inyong kinabuhi. Amen? Ikatulo, Mateo 4:8. Unya, ginala si Jesus sa yawang nga sa usa ka hapog kaayong bukid. O gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaaning
Daghan kaayo mga Kristohanon na nagsugod na faithful kaayo Lord, faithful kaayo kay Lord, grabe kay ang passion, magsugod pala ang worship, muluhod na, maghinak na. Pero daghan po kaayo nawala tungod kay gipakita unsa ang beauty sa kalibutan. Gipakita na ingon ani ang posisyon, ingon ani ang wealth diri sa kalibutan. Pag muluhod ka sa kuha, ako ka. Ingon ana ang kaaway. Pero unsay tubag? Daliman ka, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka o simba ka na. Wala na kay panahon sa Sunday na mauni siya ang balaang adlaw, na mauna din atong gitagana para kay Lord. Amen? Kung ingon magutag balaan, sa apart na yun na siya, dili yun na nato pwede i-compromise. Dili yun na nato pwede ibaligya ang atoang Sunday. Sad to say, pero mao man ang tinuod. Kay mao man ang pulong sa Ginoo gikan pa sa Old Testament nimong gyud siya ibalaan gyud kini na adlaw para sa kuha. Amen. Diya sa verse 10 sa Matthew 4. Dito bang si Jesus pahawa sa tanas. Ang kasulatan na ingon simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagan. Amen! So natin tayo gahom, pahawa. Iripyong pagkugitik na gani ato dito sa tindahan. Matubog ka niya, mag-ano na ka dito. Sige kung paliton dili. Kinahabit naman mo ang tindahan ba na nakakay gusto paliton dira. Diba? Kanang imong paliton. Pagkahuman, Lord, yun na dito gusto ano. Hindi ka hawak sa tanas. Imuhag yung suklan. Hindi pwede na magkanang mugo na lang kung ka sa flow. Nakabalo naman yung kanagdilig mo. Naamagot yung mga habitual sin. Una kayong habitual sin na to. Habit na gani. Unang ginadala kita sa kanunay. Dili ka na mo gusto pero mutikan gyud ka at tubig ka dito. Kay habitual sin naman siya. Pero naatay gahom to rebuke Satan. Pahawa Satan ang nahitabo. Busa ang lawa ibiyak kanya o kunya nangabot ang mga anghel o niatiman kanya. Kay tungod na himo madinaogon si Jesus. Unsa man ang niabot? Amen! Mga anghel, giatiman siya, gi-comfort siya. Oo na, mahitabo sa to ako mahimot ang madinaogon. Pero kung napakasala ka, unsa man ang maabot? Kaway! Ang yawa, i-entertain pa din ka niyang taman. Kung ang ikaduhang maabot ang consequences, then ang consequences, dili pa dyan ka makapili. Pwedeng sa imuha ang consequences, pwedeng sa imong family ang consequences to the next generation. Mauna siya ang misery. Tungod lang kay natintay ka. Munang ang pinganan, ang atong pamulong, ang atong buhat. Kung dili ni makahatag o maayo, Lord, pugnan dyan din ako. Hilang sa Ginoo. Ayaw pagkausa. Iripyong. Kay daghan madamay sa itong pagpakasala. Tinuod na siya igsoon. Munang amping tayas, nag-aamping magyuta. Motong kaganya sa devotional, giprovoke kita, ginahagit. Walay laing naghagit na ito na nakasalata ang yawa kadyod. Kaya kung giprovoke ta, suklan nato sa tinawhanon o suklan nato sa espirituhanon. Kung suklan nato sa espirituhanon, mahimot ang maginaubod, i-comfort ang Lord. I-bless ta ni Lord. Amen? Kaya kung makasalat ka, grabe ang indignation, grabe ang guilt, magoy mo, mubiran mo na dili nakaganahan even sa presence ni Lord, even sa pagbasa sa pulong, dili nakaganahan. Di ba kung saan ang resulta? Dili yun maayo. Kung dili na ta gusto, ana magpuyig so, humana na ta, ana, pila ta ka years, ginatakan sa yawa. Pila pa lang nakatuig na naana ta dira sa Ginoo. Nagtinginoon, naging tadya sa Ginoo.
Laliman ka, ibutang na ko, pila ko ka years, diyatakan sa yawa, ibutang na ko 30 years. Pila pala ko karon diha sa Ginoo. Pagkauman mapayatak gihapon ko, 11 years na kagililan, magpa 12 years gihapon ka. Mamalandong kita igsuon, nganong dili man gyud mo kaya suplan ng kaaway. Nganong mapadali man gyud ka sa kaaway, na wala man siya ikahatag na maayo sa imuha. Kalaglagan man gyud ang ihatag niya sa imuha. Pero dili sa Ginoo pag-improve na ko, Lord, tabangin ko, dili nila ko kaya, pero dili ko musugot na makasala ko, Lord. Nganong dili man ko kaya. Mamalandong ta igsuon. Asa mang gyud ta sige balik-balikan sa kaaway. Na ma-trigger man gyud ka, mahagit man gyud ka. Until now, asa man gyud, gidaw pamalandong gyud. Sa pamulong sa buhat, we need to recognize the pattern. Unsa ang tira sa kaaway nato. Kinahanglan ma-overcome na nato. Amen. Kay dili tanan na nagasunod sa church, nagapuyok sa kamatuoran. Yes, proseso ang tanan, kita tanan diri pakyas, naningkamot ta. Pero ayaw permanente tuguti na magsige na lang ka o balik-balik ka ng habitual hidden sin. Amen? So ang tactic, strategy, mga schemes sa kaaway, ingon ganin diya si Apostle Paul sa 2 Corinto 2:11 PST, kay nasayran nato kung sa ang iyang mga pamaagi. Kinsa may wala pa nasayo diri sa pamaagi ni Satan. Sige daw, kinsa man ang wala pa nasayon sa pamaagi ni Satan. Ingon si Paul diha sa NLT basaw nako, so that Satan will not outsmart us. Asa may bright, ikaw o ang kaaway? For we are familiar with his evil schemes. Grabe, gibubuhan na kita sa pulong sa Ginoo. Familiar na ka? Hindi mo katapat familiar na ka? Kung sa ang mga schemes, mga strategy sa yawa, unang kinaangnan, kubantay punta. Kaya familiar naman ta. Familiar, magkita sa maayong mga butang, familiar na ta. Familiar ta na minun, I love you, I miss you, di pangga ta ka, familiar ta ana. Familiar po taan yung buhat sa baka. Kay familiar man taan yung baka, nga hindi man yung tabunan sa kamaturan. Nga hindi man ka makipaglaban, nga paundayunan man yung nayatakan, gihapon ka balik-balik, kay tungod na provoke. Ang magtiayon, maubay yun ang number 1 na magsikilanis, mag-away. Timuha na po itong gihagit dahil tanawa, nakasalak ko. Dili magsisilindi ang hagit mo, wala na kakabantay, nag-test ka, na ang tentasyon. Tama ba? Remember, in every temptation is an opportunity to do good, to bring glory to God. Ikaduha, in every temptation, opportunity na siya to prove that you truly love the Lord. Amen. That you truly love the ministry na entrust ni Lord sa imuha. To truly prove, labi na sa magtiayon na ay mga cheats o naapoy unsa nang mga tawag dira na maski pag unsa na siya kaanyag dito jud ka mutanaw sa imong asawa o sa imong bana. Amen. Kay ihigugma kita kaday, ikaw ang pinakagwapa. Nga ang mata ni sa Amen. sure lang din ka ha? Amen. Guwapa kayo. Dahil ba yung tinuod ganin ka, tapos ka na ganin murag gimbungan ka, Guwapa- dili guwapa kita kayo. ganahan, ang isa may ganahan dili gimbungan, ikaw na ninood. Kay naninood man, gusto po di mo maninood po siya sa iyo, labi na naanat na din sa Ginoo. Kung ay na magsayit-sayit. Ayan. Amen? Gawatan
in every temptation, it is an opportunity to develop our character. So every time na biliyon nato ang good instead na makasalata, you are growing in the character of Christ. So, muglo data, dili man ta makaingon. Dili man ta makaingon na nag-grow ta na walay tentasyon, walay pagsulay, walay test. Mo bitaw na sa school na ay mga test. Kay tungod, diha may balaan kong nakasabot, naabay na learn. Kay kung walay na learn, balik ko na pod. Yun ana na siya same sa tuwang espirituhan na bahin. So, ang temptasyon, dili sala. Hindi mo katapad, dili sala ang temptasyon. Nahimo na siyang sala kung ikaw mo give in dito sa temptasyon. Mutilaw-tilaw, mauna na siya. Nakasala na ka. So, pwedeng matintal sa temptasyon o pwedeng dili matintal. Wala ka gibawalan dili kung pero gigiyahan ta sa kaalam sa buhay na Diyos, mawagulong. Gikan sa Diyos ang tentasyon, ha? Pero gialaw ni siya para makita ang tinuod na pagtungo sa tuang kinabuhi. Kaya naamang iuban na pwedeng istorya na ay tinuod mag-give ko ng alagad sa Ginoo. Pero kutob lang sa baba, kutob lang sa pamunod, pero wala sa buhay. Diha sa Santiago 1:13, kung ang usa ka tawo tintanon, dili siya angan ingon, kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og dautan o dili usab siya motintal kag bisan kinsa. Kung di nang ayaw pag-inunoy na, nagtintal lang ko sa Ginoo ba? Iyak ka lagi na ako. Si Lord, naatin mo sa Santiago 1:13, walay laing mag-tempt na to. Ang kaapoy ra gyud. Pero dapat atuan ang suklan. Giubalan man ta sa Ginoo. Kung ito to, ang tentasyon dili sala, pero kung mugit rin tamaw na siyang sala. So dili ka makaingon na honest ka kung wala nimo gidipin ang pagpamakak. Tama? Dili po ka makaingon na mapayugsanon ka kung wala nimo gi-refuse ang pagka-mapahitas ko. Ang pagkamalahutayon mo develop ni siya every time you reject the temptation to give up. Kana galing mo, give up na lang mo eh. Wala na lang di paglaong, give up na lang. Temptasyon na. Dili na mo i-give up ang relasyon sa Ginoo. Dili na mo i-give up ang commitment kay Lord. Kung mahadlok ka sa tao, mas kahadloki ang buhay na Diyos. Amen? So every time you defeat a temptation, mahimo kang Christ-like. Kisa may ganahan na mahimo kang Christ-like. Thank you, Lord. So, kisa may nakaila din ni Joseph. Amen. Amen. So, kailan na ni Joseph, ha? So, isa si Joseph na nahimong overcomer sa temptation. Dili basta-basta na temptation. Una, pwede good siyang mubalos sa ilahang maigsuon. Sakit ba yung gibuhat sa iyang maigsuon? Laliman ka, igsuon mo inuhang patyon, kay tungod lang sa iyang damgo, na ang selos ba? Na ang anger. Pwede niyang, niadto ba yung sila tanan sa Egypt, pwede niyang balusan, pero wala din siya nag-tempt na mo-take revenge sa iyang maigsuon. Ikaduha, pwedeng lingo na lang si Joseph na, Muslan man yung nanya kung kinabuhi mo, hindi na lang ko. Bubuhat na lang ang dautan. Nung ani naman ako kinabuhi, pero wala na niya bubuhat. Iyahang na-overcome ang hunghong sa kaaway. Kung imagine mo nalayo si Joseph, kung ibutang na to, mga pila pa edad ni Joseph, mga 13 or 14. Naapa na siya longing sa iyahang family, silang mama o papa. Ano siya, gipatay, ako man, gibaligya pag yun. Grabe niyang kaagi. Then karon naabot siya sa Egypt, ang asawa ni Potiphar. Si Potiphar, dili basta-basta na siya. Dako na siya gramo sa Egypt. Ang iyang asawa,
nakagusto, nakalike it ni Joseph. So, basahon ako dito sa Genesis 39:2. The Lord was with Joseph. So, bantayan ha, pag naagad ni si Lord sa imuha, so he succeeded in everything. He did as he served in the home of Egyptian master. In Genesis 39 verse 3, si Potiphar na-notice niya o na-realize niya na si Joseph giubanan sa Diyos. So giving him success in everything he did. In Genesis 39 verse 4, this pleased Potiphar. So he soon made Joseph his personal attendant. So gihatagan or si Potiphar ni take advantage kang Joseph kay nakita ni giubanan sa Ginoo, gi-bless si Joseph, gi-bless pud ang akong panimalay. In verse 5, from the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. All his household affairs ran smoothly and his crops and livestock flourished. Tanan na bless si Potiphar tungod kang Joseph. Igsoon, asa ka gipahimutang ni Lord, gi-bless. Asa ka na-feel karon, gi-bless ni Lord. Pagbantay. Kay naay tentasyon. Pag naay promotion, nakaatbang po dira ang tentasyon. Amen. In Jesus' name. Kay tinuod man kinas dokas buhita lagi ang tentasyon. Amen? So, dili sa verse 7. And Potiphar's wife soon began to look at him lustfully. Kung sa kuan pa, say, saya sa nanghasa or pagnanasa. Lustfully, come and sleep with me. O, asawa sa dili basta-basta. Sa Egypt, dako gramo si Potiphar. Kung minutag dako naramo si Potiphar, pila ka babae dira ipili gitang pila ka the best na babae. So kanin asawa ni Potiphar, guwapa kay ni na babae, dili basta-basta kay nakabana kay dili basta-basta. Sa tan-aw ninyo guys, mga men, the best kay ni na babae, unya. Come with me. Di give me patintal. Okay, magaga. Di give me patintal. Ligay. Praise God! Resist and run! Oh, ligay. Dagan. Budagan sa kati. Tingnan yung animo na budagan. Dagan. Pinaka-the best beauty queen. Dili basta-basta. Dagan. Natinod kang Joseph, come with me. Nya kaya mo ba yan? Tanawon pa lang galing mo. Ano na yun? Ako alam ko ba? Okay. Madalis ko ah. Pero kanina si Joseph. Ayaw na din. Grabe oh. Come and sleep with me. She demanded na bugos. Naguna-una. Wapa manunta. Hindi basta-basta ang posisyon. Kung sa kwan pa ba. Dako ang respeto ni Joseph. Even si Potiphar, ang niyang bana. Dako ang niyang respeto sa iyang asawa. Pero ang niyang asawa, gibiyaan lang sa balay. Nakaringking na. Igat-igat na. Nakaringking na. Di masaligan. Dili maayo. Silbi na. Kabalong igsuon kaya kaayo bukod. Sa isa lang kaadari. Kaya kaayo bukod sa dali lang nakalipay. Yes, ang imong gihaguan pila ka years. Ang imuhang gisakripisyohan pila ka years. Imuhang gi-invest pila ka years. Isa lang katintasyon di ikaw di kagatpod imuha gyud ng bayaran. Imagine, ipunta na imo pagkawan sa isa lang katintasyon, mawala na siya igsuon. Ayaw kumpiyansa. Ay, tilaw-tilaw ra ni, gamay ra na siya nasin. Pero maunay mo laglag sa imuha, maunay mo gubak sa imuhang pinaghirapan for how many years. Pero kung ma-recognize nimo ang value sa imuhang partner, ang value sa inyong anak, ang value sa inyong gihaguan,
mo resist yun ka o tama to dagan. Pero kung magpagarak-garak dyan ka, kana, madaganan dyan ka sa tanang panalangin. Ayaw kong piyansay, hindi mo katapat. Maldito kaayo, yawa. Naamon ba yung uban? Hala, na-scam man gay. Iyak ka makarealize. Hala, gidaya, gidaya ko. Hindi na nabitaw may malindi, ayaw nalagyan na online. Ayaw nalagyan na. Ay, okay na lagi. Gusto mga rason ba overconfident? Tanawa overconfident na malditukan sa kaaway. Una kayong kumpiyansa. Hibalo na to na ang objectives ni Satan, dili lang na mahulog ka sa tentasyon o makasala ka. Ang iyang pinaka-objectives na ikinabuhi mo ang sala. Mahimo kang kanang comfortable na ka sa sala. Mauna ang objectives ni Satan. So maupod ni ang iyang primary na weapon diin siya husgan. Pero imong kaugalingon mas husgan ko. Covered by the precious blood of Jesus. Diya sa verse 8, but Joseph refused. Hala, ang beauty queen, gibalibaran. Nirefuse si Joseph. Ayaw ba siya, look, he told her, my master trusts me with everything in his entire household. Ang nakalingkod niya, tagal din o value ni Joseph. Ang gi-entrust sa iyang master sa iya. Kumusta ang gi-entrust ni Lord sa iyong igsuon? Gihatagan ba ni mo value? Kaya gihatagan ni mo value, dili yung ka mo kagat sa tentasyon. Dili yung ka mo kagat na sa pamulong lang mo buhat na kagili mo pamulong na kagili mao, mo buhat na kagili mao. Nasabdan na to? Na ay trust ni Lord sa tuwa. Dapat ni mo refuse yun ta. No! Isaligan ko sa Ginoo ani, dili pwede dapat maguba. Dili pwede putal sa utok ba na? If you confess your sin, He is just and faithful to forgive us. Pila magamit. Isara na. Usahay mo magud na. Maunang, matukod yun ka sa kaaway. Amen. Kay tungod, i-license man nato ang grace na magpakasala. Ang grasya, dito sa John 1:17, si Jesus na abot, inubanan sa grasya o kamaturan, dili grasya sa baka. Dili license ang grace na to. Mauna siya ang magpapukaw sa imuha. Na Lord, grasya lang din tanan, grasya lang din ako kinabuhi. Dili na ako dapat entertain. Dili na ako dapat kaumon. Ang kanyang tentasyon. Maunang skin sa kaaway. Di ba kay Eve, ano siya na, kauna ni, nag-iba ni. Mahimo kang wiser, parehas sa Diyos. Kanang may nanabag, kanang wow, nagkinitin sa tong tawhanon, mauna siya ang bantayanan. Pero pag nakutbitahan galing ka, mauna gingon, resist and run. So in verse 9, in Genesis, no one here has more authority than I do, si Joseph. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God. Dapat mauna siyang ibutang na ko sa ato ang panghuna-huna. Great sin ni. Kaya pwede manggod buhaton ni Joseph, wala may nakakita. Sila rabiang duha ang nabilin dito. Pero wala gibuhat ni Joseph kay tungod na siya'y nabalaan na naay nakita na mao ang buhi ni Diyos. Maski pag binutag hidden sin na ikaw lang ang nasayo, pero naay Diyos na nakakita ang sin. Oh, how could I do such a wicked thing? Motong suko kay ang kaaway. Di ay ka makitulong na ko, ako ang buhubo ni mo. Grabe dili gapon. Pero sa gibuhat ni Joseph, nidagan siya.
Ano? Dagan. Kay tungod puno si Joseph sa balaang espiritu. Na asya fear and reverence diha kay Lord. I-check na kay Soon. Kumusta atong fear and reverence kay Lord? Pag wala na ganyan fear and reverence, wala na, gitukog na to ni mo, di na kakilala na. Sila pa'y mangagdan mo. Ikaw na ang mangagdan, kagwapa ato. Jesus name. Mao nang bantayanan. Kaysa to ang pagkinabuhi, isip Kristohanon. Sa matag higayon sa itong kinabuhi. Mabalay naama ka sa trabaho, asa makagdapita, maski pa naglinya ka, diya sa pagkaon, naagay ang tentasyon. Gusto magod sa kaaway, napakaulawan ta. Para walay misunod, diya sa mayong balita na ato ang ginasanglaw. Kitang tanan diri. Nakalinya ta kanunay sa tentasyon. Amen. Nagdipindi na lang din siya sa ato ang reaksyon. In verse 10, she kept putting pressure on Joseph. Dili lang baya kausalan siya, gitintal. Sa isa ka tintal, pwede na ito ma-refuse. Second, pwede na ito ma-refuse. Pero, what if it's all many times ka tintal, hindi ba ka mabigay? Diba? Many times man. O, she keep putting pressure. Keep pressure na din niya si Joseph. Grabe na din. Kaaway ba? Pressure din ta. Inaana mo ka sa una. No, in Jesus' name. Bago na ko. Ibang suka ayaw ka mamalikas. No, bago na ko in Jesus' name. Kusugin ka mag-ibog-ibog. No, in Jesus' name. Hindi ko na nagiging ka. Jesus' name. I rebuke you. Get out. I command you to get out of my mind. To get out. Dili na ito pagbigyan. Dili kami muna, respeto, no. Walay respeto din. Kaya walay respeto ang kaaway sa tuwa. Amen? She kept putting pressure on Joseph day after day. But he refused to sleep with her. And he kept out of her way as much as possible. Grabe, kamulang duha. Day by day, sige kang tintalon. Kunya, dili ba ya sa tanang panahon na kanang kondisyon ng inumbay na musukol ka na ay times, pressure ka, struggle ka, then pwedeng. Mabigay ka. Grabe ang hangin. Pwedeng ubigay ka kay day by day, ginatintal ta. Pero igsuon, inagin mo kaugalingon. Maski pag day by day tintalon, dili kibubigay. Amen? Oh? Niran din si Joseph as much as possible. In 1 Peter 5, 8-9, be alert and of sober mind. 1 Peter 5:8-9. Kaysa tinuod lang kasagaran matintal na kung asa atong buyang. Naayo ba buyang sa chocolate? Buyang sa mga cakes? Maski mabawalan, utilaw yun. Diba naayo yun, Ana? Kung asa tahuyang, mauto ang tinahon sa kaaway. Amen? Kung unsa to ang appealing sa tuwa, attractive sa tuwa. Asa ang kiliting mauna ang tirawan sa kaaway. Isa man diri ang mingon na nag-diet. Di ba, the more ka mag-ingon mag-diet jud ko. The more na to ginabutang sa itong nauna na mag-diet ta, the more ka ginatay sa food. Tinood? The more na dili na ginilakot buhaton, kay tungod magbalik-balik man siya. Sunaan hindi ay tay angay buhaton. Amen? Sige, sa 1 Peter 5, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around you like a roaring lion, looking for someone. Diri na ata diri karon. Pero naapon ang kaaway paggawas niya to. Dihang tasugdan.
Muna kampingan na ito, una-una, ipalimpyo yun na ito kanunay sa buhay na Diyos, Lord. Pasayuan yun ko, Lord. Kung sa mga una-una na ito, dili, Lord, purify, ako kasing-kasing purify, para walay yun na ang kaaway sa Diyos. Amen. Then, resist Him, standing firm in the faith. Kung sa daw, resist. Ikadwa, standing barong diya sa pagtuo. Because you know that the body of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Dili lang ikaw ang gitintal. Dili lang ikaw ang naanak na sitwasyon. Kitang tanan, puli-pulihan ta diri. Munang magbantay ta. Dili na to kalaban ang atong kaigsuunan. Wala tayaing kalaban. Dili maunang dyan ang kaaway ng bukod mulaglag sa matang usa. Munang stand firm. Kung unsa imong nabalan sa pulong sa Ginoo, paklas man pero palingkapot na mong barugin kasi mong pagtuon na Lord. Usukol gyud ko, Lord. Makipaglaban dito sa imong katungdanan, Lord. Imuha kitong tabangan. Diha sa Santiago 1:14, apan mo abot ang tentasyon kung ang tao kay nuhon o ganihon sa dautan niyang tinguha. So yun kayo no? Kay wala din kayo dautang tinguha si Joseph kay maski pag gitintal siya sa beauty queen, wala din siya nagpadali. Amen. Kay iyan yung ginabutan permit siya una-una kasing-kasing ang fear and reverence na ako diha ka Lord. Kay great sin dako kayo nasala, wicked ka-already na mga butang. Sa verse 15, unya ang iyang dautang tinguha, manangkon o mga anak sala, o inig kahimpod na sa sala, magdala inig ka patalo. O itong ligon ka galing ha, nang ilaw lang ka sa sala, sa tentasyon, mauna na siya ang magdala ng lifetime ni Siri. Kaya manangkon man siya, o mga anak o magdala ka matalo. Ang tanan mong gihaguan, failure din ang tanan. Hubuan din sa Ginoo para makabaton ka kahadlok ug pagtawag diya sa ilaha. In verse 16, diha sa Santiago 1, minahal kong mga igsuon, ayaw ka mo palimbong. Ilan din magpalimbong, kabalo na ka sa strategy, sa kaaway. Dapat magmaliman, magbantay. Amen? We need discernment, not overconfident. Kaya ang discernment, pinahanglan ka isa-isa ka tao. Kaya dali ka man na-identify ang right and wrong. Pero dili sa right, that seems to be right, mauna siya ang lisod. Kaya pwede lang nakilag ka na. Mabito na sa Proverbs, ningon dito na there are ways that seems to be right, but it leads to destruction. Abi ni mong tama, abi ni mong maunan din, pero maun di ay mo dalay mo sa kalaglagan. Maoy mo destroy sa imo, maoy hinungdan na mapalayo ka diha sa Ginoo. Maoy hinungdan na mapalayo ka sa imong pagtuo. Amen? Sa tinuod lang usahay, hindi ka nakabalo na maling na ta. Kaya usahay na, butang na to, ako ang tama. Pero kinahanglan mo, dawat ko di ay ta. O pag-correct, pagtulog, mali naman ka. Dili lagi ko mali. Kaya maalala ko na kayo ba? Abi mo, ang lagi na sa mga wife ha, kung si Papa Ali ka sa una, lalo siya, ikaw Holy Spirit si Papa. Kaya ganing, kanang walay na imitasyon na ikadaot. Naanak kayo nakita, which is, tinig sa kaaway, pero wala nabantayan sa isang katao, pero nabantayan ni mo, may jud ka na. Kanang mabantay ka, ayaw mo taling-aning-aning ha, magpakorekta. Kailangan siya nakita ka, pwede mo grow mo siya, mo develop, dili mo mabantayan kay kung overconfident kay ka. Mauto siya hinungdan na makasala. Mauto siya hinungdan na mahulog siya sa tentasyon. Pero kung naminaw lang unta ka, di unta ka mahulog sa tentasyon. Unang, magtunduanay ka dili. Dili na punta mo na, una-una mo no? Puro na lang dautan. Isa magoy, ganahan magunahon ng dautan. Dili, wakan, tinagunahon
kaaway. Kung mao ang mudumina ang kaaway, ang sala. Unang nagbinantayanay ka dili, anak, pamina mo, ayaw kayo too much. Sige, og spend diha sa cellphone. Kung dili ka maayo sa imuha, pero sa tanaw mo, ikaw maayo na nila, pero kaya galing, mura na galing, mainuti lang imuhang kinabuhi ang inyong isa kaadlaw pag walay wifi. Dili na kaya galing nindot ang function. Kay tungod sa cellphone, ginakawat na ang imuhang untang initiative unta, maayo unta na panguna-una, maayo unta ka ng magutabang, si buhaton na, magluto ta ma, kinanaan banding ba, mauna siya ginapangitag sa mga gilikanan. Dili tong, o sige na, kapuyo, dila naka, mauna nga itong ginapangitag karon. Pero ginaagaw, gumikan sa cellphone. Dili na sila active. Kaya tungod sa cellphone, pag subuhan mo, ikaw gihapon ang utuman sa iyong subo. Tinuod na siya, magpakorekta, kinahanglan mabago, ayaw sige tutok sa cellphone, labi na ay magwali. Dili ako yung gipaminaw, dili kung dili ang Diyos, ang iyong pulong. Panudlanan na kumaunang active. Unya, pag imong subuhan, wala na, asa naman to, wala na loading. Hawang. Unang dili makatuman, maski pa sa pulong sa Ginoo, dili makatuman, maski sa suko, sa gilikanan, kay tungod, hawang ang utok. Munang we need discernment. Diya sa 1 Corinthians 10:12 sa RCTV, ang naguna-una na siya hipon, magbantay ng dili mabuhat. Usahay din na kung tama na atong gibuhat, dili na ta mapakorek, kay dako na ta. Kabalo na ko. Pero di ko siya dili o, naguna-una na siya hipon, magbantay ng dili mabuhat. Diya sa Ephesians 4:27, and do not give the devil a foothold. Ayaw hatagi higayon ang kaaway gumikan sa fear. Kaya nagminuntan na anxiety ko, na-depress ko, wala nakapasay ko, may mga pagdumot, laman ko kung gibuhatan ani, mauna siya ang foothold sa kaaway na pwede niyang puwian diya sa iyo na wala kausamay nakabalik. Kung yan magpapaan kita ba? Yan sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, maulan din ang kapanungan. Mao kay ang tundo nato, mudala nato dito sa kinabuhi walay katapusan. Amen? So always be aware of shortcuts. Isa kay hilig din shortcuts. Kasagaran kay ani mauni siya ang primary weapon sa kaaway. Hindi mo katapad, ayaw pag-shortcut. Akong gagawin patag-usa sa papanyo ko. Hallelujah. Thank you, Lord. Karunak na ako, Diyos. Imuhan hindi. Bagyo, lumaan, na mahimong magmatigmat, magbantay, na ang kaalam na nagkadiha kanimo, Lord. Kay kani among pagkatawhanon o Diyos, sipiyan bibigyan sa iyong mga mata. Muna nalimuha ni Lord, na ikaw din ang dumina sa mong kinabuhi. Mag-increase bibig sa espirituhano na bahay, Lord God, para ma-resist na mo Ginoo kung man ang mga tricks sa kaaway, Lord God. Salamat, Lord, sa kapasayuan. Come on, pahipasayo sa buhay ng Diyos. There are times, Lord, na dihatagan ninyo opportunity unta to prove, to do good, gumikan sa mga pagsulay, baka mong testing, mga tentasyon, nag-allow. Pero say, ang amuang pagalingon, ang amuang patagal o pagtagal. Imbis animuhan noong ulo nga mga tagang pagtagal. Ilabi na ka ng pagpaubos.
Sa iyo ami Ginoo. Salamat Lord sa tsansa. Salamat Lord na mapadayunon ka, magapanglihog, makusganon sa mong kinabuhi. Wala accepted sa mga alagad sa mga tentasyon. Pero Lord, amo ang ibutang sa muna karutak na sa mga kasing-kasing. That temptation is an opportunity to prove that we truly love you. It's an opportunity, Lord, to do good, O God. It's an opportunity, Lord, na among karakter ma-mold, ma-develop, ma-build up, Ginoo. Salamat, Lord, na natudluan ni, O God, na walay laing objective sa kaaway, Ginoo, mao ang paglaglag ka na mo, mao ang gusto niya na magpuyong isa sala. Dili na di mo gusto, Lord. Among hatagan og value ang imong pag-redeem, gumikan sa iyo ang balang, ang anang dugo sa mong kinabuhi. Karuntak na nga, Lord, na himong maalamon. Ug unsa man among na-receive karon, Ginoo, dili mawala, Ginoo, kundi among kinabuhi. Thank you, Lord, sa kapasayuan. Thank you, Lord, sa imong pagkamatinod-anon sa mong kinabuhi. Kung sa aking gisugdan sa mong kinabuhi, Lord, imuhag yun ipadayon, O God. Ngayon sa mong kapakyasan, kakulangon, ipadayon niyo ang imong pagkamatinod-anon sa mong kinabuhi. Kaman pag-istorya niya sa buhay na Diyos, na ay ginaalaw si Lord na mga sitwasyon. Wala, di mo nabantayan. Instead na magpaubos, imuha mang noong di-receive as hagit sa inyong kinabuhi. Lord, tabangin niyo, Diyos, na kami magpaubos, Ginoo. Na ma-refuse, ma-defeat na mag-Ginoo ang pagka-himong na mapahitas ko, Lord God. Kaya tungod na touch ang amo ang ego, Lord God. Lord, salamat. Nakaruntak na ka, Lord. Imong i-revive, i-stir up, i-restore. Iayon na gini mo, Lord. Wala na i-foothold ang kaaway sa mga kasing-kasing. Uguna-huna karuntak na, O Diyos. Ang naakaroon, Ginoo, na magdumina, mao imong gugma, mao ang pagpaubos. Pag-uha ang among kasing-kasing, Ginoo. Himuan na sama kanimo, Lord God. Na maski unsa ang pagtamay, kung sa imong nadawatan na dili deserve nimo, pero Lord, imong gihapon gipapili na maayo nimong kasing-kasing. Hallelujah, thank you, Jesus. Ang among gipangandoy ginatimuan na makauban ka, O Diyos, sa mataglakaw sa mong kinabuhi, Lord God. Help us, Lord. Lead us, Lord. Guide us, Lord God. Ako mga deklarasyon, mga pag-ampo, karuntak na Ginoo, na mapuno, Ginoo, Lord, sa wala ang Espiritu. Na ang pagkamaalamon, Ginoo, makita sa mong pagkinabuhi, Lord God. Makita ang fear and reverence na mo diha kanimo, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Atong simbahan na itong buhay na Diyos. Naapay tayo, Lord. Come on. Lord, we welcome you, Holy Spirit. Ikaw pa ang kasing-kasing. Pag-uha ang kasing-kasing. Lord, ang pagpaubos na agad, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pag-uhaw, Diyos, pag-uha. Alita, kasing-kasing ko. Ayuhas Kumantungod niya sa buhay na Diyos. Uli sa pag-igugma sa mga iyo.
Come on, damong Diyos sa puwi na Diyos, ania. Kasih-kasih ko ay bukas sa kasangin. Bagi-bagi ko buhahan ang mga pagtungo. Huli sa katipuhan, kasama ka ni mo. Imo ang karutak na ang Diyos, nang imong himaya mo, imong katanaw